Naririnig na naman ako mga kabayan at ako magpapakita na naman sa inyo ng masarap na luto. Yan, tayo nagmamantika na diyan sa ating non-stick wok pan na yan. Pinainit na natin at ito ang ating sariwa-sariwang tulingan. Katamtaman lalaki akin nabili ko eh. Napakasarap namang itsura pala ang hilaw pa eh. Ako'y parang naglalaway na eh. Paano kintabang-kintaban. Kaya tayo nakabili ng 1 kilong tulingang iyan. At ito, ipiprito muna natin. Inasda na natin mga kabayan. Binabad natin ng mga kalahating oras. Ngayon, ating ipiniprito muna ng papagayaan. Siyempre, para matanggal natin ang lansa. Simple lang naman itong ating lutong ito. Ito ay tatawagin nating adobo sa gata na tulingan, mga kabayan. Siyempre, may gata ng niyog iyan. Pero hindi ho mismong ginataan. Wala yung mga luya-luya. Ayan ha, parang aadobuhin muna natin yan. Pero sabi ko nga, dapat ay iprito muna natin ng papagayaan at nang matanggal natin ang lansa. Yan, yan naman pwede din natin paggatuin pagka ating inaadobo na sa gata. Yan. Pwede rin yung tawagin ginataan. May gata ay ayun. Ano na naman natin yung ating ginatang ayan. Gatay. Gata. Yan, may gata. Ang tawag na iba ay may gata ay. Ayun. Ayun mga kabayan. Talaga naman hong ari mga garil luto. Napakasarap simple din naman laan ng lutong iyan. O, piprito laan natin muna ng papagayaan. Tapos ating aadobuhin at lalagyan ng gata. Hindi adobo sa gata. Yan yung ating pagpiprito nga, ginagawa lang natin na siyempre para ating matanggal ang lansa. Madami-dami sadyang ating ginamit na mantika. Ayan, natutulay ako nakabawas na ng 1 piraso diyan. At gutom na aking naiprito na ipang ulam. Kaya yung napansin nyo yung mantika kanina, yun may napagprituhan na ho ng tulingan. Ayan, kabayan. Siyempre, ito hindi man para palutungin yan diyan, mga kabayan. Dahil naman hindi natin kailangan talagang malutong dahil sasabawan natin yan yan. Pero piniprito din natin ng maganda. Kita nyo ba, parang pwede na gagat ang pak! Ano man ang iba. Pwede na naman nga yan pang-ulam na Paano din naman luto na rin kung tutuusin ko yan. Malasado pa ng karne tulingan, nako talaga naman kung kahit anong luto diyan may napakasarap. Marami na rin naman ako naipakita ng luto diyan. Nakapagdatahan na niya, nakapagsinaing na. Yan sa totoo lang ho yung ating ginatang tulingan ng pinaka-popular na video natin dito sa ating YouTube channel. Meron po siyang 4.2 million views yata o mahigit pa. Yan dahil napakasarap naman nga ho niyaan, kilala dito sa amin, sa Batangas. Yung ginatang tulingan. Nahango na natin ang mapatigis natin. Bawasan yung mantikang iyan. Hindi rin ho natin gagamitin yung pinagpritusang iyan, yung mantika. Alisin ho natin yan, gagamit tayo ng iba. Yun yung aking anato oil ayun. Ginawa na tayong mantika na may aswiti na. Ayan ito na mga kabayan, yung ating anato oil na yan. Dahil napakasarap din naman ng lasa niya ang aswite sa adobo, hahanapin mo hindi po pwede ding wala. Kaya ginamitan pa rin natin kahit isda yan, tulingan, ginamitan pa rin natin ng anato oil. Pinainit na natin yung mga mantikang iyan. Kabayan, siyempre, tayo magsasangkot sa niyang una na yan. Bawang, napakasarap sa adobo, hindi po pwedeng mawala. Tunay na hindi adobo yan pagka walang bawang. Yun ang mga sabi ko sa inyo, napakasimple. Adobuhin lang muna natin yan. Lalagyan din natin ng sibuyas na papagayaan, ng malinam na, mas masarap. Sana din namang mapapa-aliris kayo sa lutong iyan. Itong ating tulingan, adobo sa gata, di kabayan. Kita nyo ba ho? Tapos ito, siyempre, hindi po pwede mawala yan. Baka hanapin yung ating oyster sauce. Maglalagay tayo ng mga 2 kutsara. Yan, medyo napapanuwak na yan. At yan mo pinakabitsin natin diyan. Yan ang papalinamnam diyan. Ating oyster sauce.
Kaya sabi ko sa inyo, itong ating lutong ito ay hindi mismong ginataan. Ano, talaga namang ano, wala ho yung mga luya. Makita. Saka pag tayo nagiginatan, wala ho yung mga toyo at yung mga oysters. Lalagyan natin ng toyo, mga 2 kutsara din laang muna. Yung pwede natin dagdagan. Mahirap yung mapasubra agad. Dahil yung ating isda ho, di gahuitas na natin bago ipinarito. Kaya, pagka ating hindi tinansya yung paglalagay ng mga gaya, baka sumubrang alat. Ilalagyan natin ngayon ng paminta. Marami-rami para mas mabango at mas masarap. Ating pamintang iyan. Naglalaway na agad ako. Diyos ko po. Tapos lalagyan din natin ito mga kabayan ng yung ating padalawang piga. Yun sa ating gata. Sayang yung mga padalawang piga. Lagyan natin naman 3 pirasong sili. Manghang ho yung siling iyon. Kaya hindi natin pakakadamihan. Sa pa yan namang adobo, hindi naman po para talaga panghangin iyan. Yan ay pang ulam. Pero pwede rin naman yung pulutanin. At ito yung ating sukang gagamitin ngayon. Ating paboritong red cane vinegar. Lalagyan lang tayo diyan ng mga 4 na kutsara. Nang sa gayon ay matingkad-tingkad ang asin. Pampatibay din ho iyan kontra panis. Lalo tayo gagamit ng gata. Ayan. Ito, syempre, para may tamis ng pag-ibig, mga 1 kutsaritang asukal na pulang putla. Hindi naman ho para manamnam diyan na sobrang tamis. Yan ho. At ito, ilalagay na natin yung ating kakanggatang iyan. Alaga namang rich na rich. Isang kilot kalahati yung ating pinatigang iyan. Tunay naman. Makikita nyo pag nag-aayaya, sarap sabi sa kawan. Creamy. Yan. Nahaluhan, binabanaw-banaw natin kapag pinalalapot-lapot na rin natin ang karike. Ayan, bago natin isiyot din ang mga tuling. Pinakutoang gayan at ngayon ay ating ipaglalagay na diyan ng ating mga tulingang iyang ating ipinarito kanina. Ito na. Sabi ko sa inyo, yung ang pinarito laang ay masarap na. Ay inadobo mo pa sa gata, ay di lalo na. Sabi sa ko pag hindi kayo napaalniris diyan, aywan ko naman mga kabayan. Nakakita nyo ba gahong itsura, ipaangangin pa natin yung diyan. Kaya kung ibig ninyong paggatuin, yung talagang di mas matagal ang pagluluto. Pero para sa akin naman hindi ko rin naman kinakain ng tinik. Bakit ito pagagatuin pa? Yan tinukulog natin at nang sa gayon mapalambot pa rin natin naman. Lalatik-latik ang sabaw. Pero yan dadagdagan ko pa ng sabaw yan. Dahil gusto ko na may malambot-lambot pa, paangangin pa rin natin yung dadagdagan din natin ang sabaw. Ating binabalik-balik at siyempre para balansin ang lasa niyang ating isdang yan. Medyo rich pa ang flavor niyan at na-infuse na doon sa ating isda. At ngayon naman ating pinimusay para nakukulangan pa ako sa alat. Dinadagdagan natin yan ng toyo para mas maganda pa ang kulay dahil yan na may adobo sa gata. Diyan, lalagyan din natin yan ng karigit na asin. Yan, kulang-kulang kalahating kutsarita. At siya, kumpleto na ng alat niyan. Huwag niyong makukumpletuhin agad ang alat na hindi na ilagay ang isda dahil yung isda ay ating inasnan bago ipiniritaw. At ngayon, dadagdagan na natin yan ng sabaw ng tubig na mainit na yaan. Mga kabayan. Diyan na natin paaangangin yan. Kukulubin natin. At yan pagka nag-reduce ang sabaw ay ayos na. Hindi na para paghahaluin. Katapos na yung ating pagkakapaglagay ng sabaw na yan. Yan talaga namang nag-aayayan agad sabi. Kukulubin na natin. Ito na ang resulta mga kabayan. Itong ating tulingan adobo sa gata. Nag-aaya, sarap. Sana naibigay nitong ating lutong ito ngayon at sana po'y abangan nyo pa rin ang ating mga susunod pang video, ang ating mga visit sa ating YouTube channel na Sir Boy at Melo. Mabuhay po tayong lahat. God bless!